May nakabili na sa 3 sa 7 unang luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na napatunayang kulang sa dokumento at hindi nabayaran ng tama ang buwis. Habang naniniwala naman ang Bureau of Customs na simula na ito ng pagbabalik ng ninakaw sa kaban ng bayan. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohan. Sold. Walang sinabi ang init ng araw sa pag-ulan ng milyon-milyones sa public bidding and auction na isinagawa ng Bureau of Customs ngayong Webes, November 20. Sinalang na nga sa auction ang 7 luxury cars ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na napag-alaman sa investigasyon na kung hindi kulang sa papeles, hindi naman tama ang buwis na binayaran. 10 ang unang bilang ng bidders pero 8 bidders lang ang sumali sa auction, kabilang ang Simplex Industrial Corporation, Carms Trading, New Era Chinese Drugstore, Miguelito Bayaborda, Le Centrel Jewelries, Josario Trading, TDY Consumer Goods at Fast Card Trading. There were 2 bidders that were not able to make it. No? We had to be very strict about the rules, no? Regarding the deadlines, submission of the documents. We had to be very strict about it kasi nga sabi ni Commissioner Ariel Nepomuceno, not a hint of doubt as to this process. Ito ang dalawang Mercedes-Benz, ang G63 at G500 Brabus na unang mga sasakyan ng mag-asawang Diskayang nabili ng Simplex Industrial Corporation. Tumataginting lang naman na 31.111 million pesos ang pinagsamang halaga nito. Habang narito naman, ang Lincoln Navigator L 2021 na nabili naman ng Les Central Jewelry sa halagang 7.1 million pesos. Aminado si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na kinabahan sila noong una kung may interesadong buyers dahil nga sa history ng mga sasakyan. Pero ayon sa representative ng Les Central Jewelries, ka-interest lang ho siya. Baka daw po pag ibininta niya balang araw, maraming magkaka-interest dahil sa history. Pag-aalahas ang negosyo ng Les Central Jewelries na kadalasan ng sumasali sa mga bidding ng alahas. Habang bigong maibenta naman ang pamosong Rolls-Royce Cullinan 2023, Toyota Sequoia, Toyota Tundra at Bentley Bentayga at nais na maibaba sa 30 million peso range ang halaga ng Rolls-Royce. Gayunpaman, hindi naman ito ang huling pagkakataon na pwedeng mabili ang mga ito, lalo't ilalabas nila ang bagong floor price ng mga naiwang sasakyan matapos ang 5 araw. Habang ang susunod na auction naman, The directive given by the Commissioner earlier is that kung kaya niyong gawin within the next 2 weeks, do it immediately. full payment agad ang mga nanalong bidder para matiyak na kanila nang maiuuwi ang mga sasakyan kapag ayos na ang dokumento. Pero paalala ng customs, hindi pa nila pwedeng imaneho ang mga nakuhang sasakyan. Ang Bureau of Customs, i-remit namin yan sa Bureau of Treasury. Hindi yan may iwan sa BOC. So pag yan na sa Bureau of Treasury na, magagamit na yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Tutulong din ang Land Transportation Office sa paglilipat ng ownership at sakaling may gustong magpapalit ng plaka. Naniniwala naman ang Department of Public Works and Highways at BOC na simula na ito ng pagsasauli ng ninakaw sa kaban ng bayan. Naghahalong galit at tuwa itong araw na to. Galit dahil nakikita natin ngayon yung lahat ng ibebenta ngayon, pera natin lahat to. At the same time, may kasama ding tuwa na finally, mababawi na natin lahat to. Makakakuha na tayo ng hustisya. This is just a beginning, no, of restitution. Ngayong Webes, umabot sa mahigit 38 milyong piso ang kinita sa naganap na auction. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.